1 week before the approval of the 2026 budget, nakatanggap po ako ng text message para tumawag sa akin ang isang staff ng Kongreso. Tapos sinabi niya magkita kami sa lounge, hindi niya sinasabi ano yung agenda, at nagpakita siya sa akin sa lounge ng isang papel na nakasulat ng 151 million pesos ng iba't ibang klaseng mga budget items. At ang sinabi niya sa akin ay, Kong, this is your incentive. Pagkatapos ng aming meeting, ang ibang mga congressman din pala ay pinakita niya ng mga papel na may mga sulat na budget items. At alam niyo, hindi na po tinatanong kung para saan ang incentive na to. Pero dahil ito ay 1 week before the budget, naisip ko, kaya pala ang ekspektasyon ay maaaprobahan ng budget na hindi didebate at hindi ka-questionin dahil may ibinibigay naman kasing mga incentive sa mga mambabatas. Hindi ko naman po sinasabi na mali ang mga alokasyon na ito, pero ang hinihiling ko lang po ay sana maging transparent tayo at isa publiko natin lahat ng mga insentibo para sa mga miyembro ng Kongreso. Kong, do you think na matagal na itong ginagawa? Opo, pero baka ngayon mas lumalaki dahil lumalaki din yung 6.7 trillion pesos na ang national budget eh. Ito din na dagdagan. Yes, yung incentive na to, yung extra during the process. Pero sa simula pa lang, hinihingan na din kami ng isa-submit para sa National Expenditure Program pa lang. Meron din po akong mga naibahagi na mga chat sa Viber ng mga chief of staff na humihingi ng 150 million infra for district rep at 160 million infra for party list rep at 30 million soft for district and party list rep. Na muli, hindi naman masama na ang mga mambabatas ay nagbibigay ng input para sa budget. Pero una, magandang aminin na ang National Expenditure Program ng DPWH pala ay may mga di umano'y insertion ng mga mambabatas. At pangalawa, isa publiko anuman ang mga line items na nanggaling sa mga mambabatas. Kasi pag ang ICI o Ombudsman ay nag-iimbestiga ng mga ghost project, hindi po nila alam sino yung proponent ng mga proyektong yun. Pero may datos. Kasi alam natin mismo sa loob ng Kongreso, sinusulat sino yung nagpapasa ng bawat isang proyekto. So, hindi ko naman sinasabi na dapat natin wag aprubahan ng budget. Hinihiling ko lang na isa publiko bago ang Monday approval ng BICAM ng 2026 budget, sino ang mga proponents at ano ang mga incentives at allocables ng bawat isang kongresista. Po na mayroon ng insertions ang ilang kongresista bago pa po ipasa sa Kongreso. Ganun po ba yun? O, yung standard po para sa lahat ay 180 million pesos ayon sa mga chat sa Viber ng aming mga chiefs of staff. On top of yung mga allocation bilang district representative na umaabot ng 400 billion pesos sa DPWH and on top of yung mga extra kung ikaw ay may leadership position. Pero pag lumalapit na rin ang botohan sa mga sikretong mga meeting, pinapakita din pala ng staff ng House yung mga incentive ng bawat isa. At siguro ever since naman may mga ganito. Pero dahil nananawagan ang gobyerno ngayon ng transparency, maganda sana malaman natin magkano ang allocable at incentive ng bawat isa. May nabanggitin po kayong sistema o formula para sa mga incentives na ito. Baka pwede nyo pong ipaliwanag, no? Depende po ba ito sa posisyon, kung bahagi ng liderato, o ano po ba itong sistemang ito? Para sa yung pinakita sa akin ng staff ng Committee on Appropriations, ang pagkakaintindi ko dahil yung aking mga kasamahan ay may iba-ibang mga incentive din, depende sa kanilang rank o sa House. Ito nga po ay batay sa kanilang posisyon sa House. Pero, sir, kung maaari din po ako mag-introduce ng isa pang nais ko pong i-elaborate ngayong araw. Yes po, please. Marami din pong mga hindi idinedeklara na mga incentives bukod pa sa mga ipinakita sa akin mga line items sa budget. Ito po ay nasa mga lump sum items katulad ng maintenance, operating and other expenses o MOOE ng House of Representatives. At ang isang sa tingin ko dapat
ma-question na bagay ng media na ito po ang unang beses na ibabahagi ito siguro sa kahit anong radio show kasi talagang patago itong bagay na to. Yung National Expenditure Program ng ehekutibo ay nagbigay para sa House of Representatives ng mga 17.2 billion peso budget. Tapos yung House of Representatives naman sa General Appropriations Bill ay itinaas ang sariling budget by 10.5 billion pesos maging almost 28 billion pesos na walang debate o paliwanag para saan ang additional 10.5 billion pesos. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito no sa bagong pasabog ngayon ni Congressman Leandro Leveste patungkol po dito sa budget mga kababayan no, ng House of Representatives na tumaas ng husto mga kababayan yung kanilang internal budget na supposedly 17.20 billion lang ay lumubo ng 27.70 billion mga kababayan na wala man daw paliwanag no or hindi po ito dumaan sa debate doon sa plenary. At ito ngayon yung kini-question ni Congressman Leandro Leveste kung bakit ganun na lang yung ginawa dito mga kababayan. Lumubo ng 10.5 billion itong kanilang budget no internal dyan sa House of Representatives at ang pati itong kanilang maintenance and other operating expenses MOOE mga kababayan ay tumaas din no mula sa 10.75 billion ay naging 18.58 billion pesos din mga kababayan no. At ito nga po yung masaklap dito dahil yung kanilang or ang pag-liquidate naman dito mga kababayan ay liquidation by certification lang no at hindi natin alam tayo mga ordinaryong Pilipino hindi natin alam kung saan napunta itong mga bilyonis na ito kung talaga bang napunta doon sa dapat papuntahan or doon sa mga kamay ng mga kurakot na mga buhayang congressman mga kababayan. So meron na po tayong pagdududa dito mga kababayan dahil dito pa nga lang sa flood control projects na corruption ay hindi pa nga po na-resolba no. Hanggat wala po tayong nakitang mga congressman na nakulong dito, nagdusa na nagbayad doon sa kanilang pagnanakaw ay patuloy pa rin dito mga kababayan no, na gumagawa ng mga paraan itong mga congressman na makahanap ng pera ay grabe mga kababayan. Kaya para sa aking opinion, para sa aking personal na opinion ay dapat na talagang ibasura or i-abolish mga kabayan, isarado, kandado itong House of Representatives at pati na rin itong Senado mga kabayan dahil talagang sayang yung pera ng taong bayan. Itong mga bilyon-bilyon na ito, no, budget pa lang dito sa House of Representatives, meron pa doon sa Senado, bilyonis po din ang ang budget no. At talagang malaking tipid itong gobyerno ng Pilipinas kung isarado na itong dalawang houses na ito, yung Senado at pati itong House of Representatives dahil talagang pugad naman din ito ng mga buaya mga kababayan no kahit na ano pang sabihin nila ay sirang-sira na po talaga itong mga congressman itong House of Representatives kaya nga po tinawag silang House of Crooks Ito yung tahanan no bahay ng mga buaya dahil sila din naman yung may kakagawa no. Although hindi naman po lahat mga kababayan, may mga mangilan-ngilan na lang itong mga matitinong congressman ngayon na very vocal kinukontra itong mga corruption na ito no. At isa na rin diyan itong si Congressman Leandro Leveste. At si Kiko Barsaga no, Congressman Kiko Barsaga. So mangilan-ngilan na lang po ito silang mga lumalaban ngayon dito sa mga katiwalian ng mga lihim na hindi natin alam na ganito pala ang ginagawa ngayon dyan sa Kongreso mga kabayan na sinasabi nila wala nang insertion, pinagmamalaki nila yan no. Sus, mga salitang ano lang yan mga kababayan. Dito na si Congressman Leveste na po mismo nagbulgar na ano tong ginagawa ngayon ng Kongreso. Itong pagtaas ng kanilang internal budget ay grabe mga kababayan no, 10.5 billion ang itinaas. So saan kaya mapunta ito mga kababayan itong 10.5 billion at bukod pa dyan may mga sariling incentives pa yung mga yan. Bukod pa kung meron kang kapangyarihan no, or meron kang tawag dito, kung may leadership ka dyan or may hawak kang committee, ay may karagdagang budget din po yan sa iyo mga kababayan. No? Kung itong si Sandro Marcos na House Majority Floor Leader ay mayroon niyang matatanggap din mga kababayan no?
medyo mataas yung kanyang mga incentives dyan, yung may mga leadership dyan sa komitiba ng House of Representatives. Ganon din sa Senado. So napakalaking tipid sana ng gobyerno ito mga kabayan at malaking tulong ito na mapunta na lang doon sa dapat mapuntahan, mga proyektong talagang kailangan ng mga taong bayan mga kababayan. No? Kaya sayang. So dapat para sa akin talaga isarado na itong abolish na itong Congress na ito dahil wala din naman, palpak naman mga kababayan. Imbestiga sila, confidential funds ni BP Sara, grabe yung kanilang pagbusisi, pagtatanong doon sa confidential funds, yung liquidation, yung kuha, tapos ito pala ginagawa nila, yung budget nila mismo, internal budget mga kababayan, billion, no? At matandaan natin yung bilang sa kuryente at tubig lang yata nung nakaraan, no? Sa House of Representatives ay umabot ng mahigit 1 billion yung tubig kuryente nila, yung bill. So grabe mga kababayan. Tapos ang dami pa nilang pinapasahuran kasi yung mga congressman dyan, ang daming mga consultant. Ang dami nilang kinuha mga consultant mga kababayan. No? At meron nga po sinabi dito si Congressman Leandro Leveste na meron silang tag 15,000 per month, no, na sahod or pasahod dito sa mga ito tinatawag nilang Congressional Assistance Response and Education or yung CARE program, no? Yun nga 15,000 ang sahod kada buwan at ginagamit lang naman ito pala mga kababayan, no? Mga keyboard warrior, no? Used to pay social media trolls to attack the government critics using unexplained 18.58 billion, no? So ito yung House MOOE budget, no? Ito yung maintenance, operating and other expenses. So talagang mga kababayan, it's about time, no, para sa akin talagang i-abolish na, ipadlak na itong House of Crooks at maging doon sa upper chamber, no, ang Senado dahil kitang-kita naman natin nagwawaldas lang tayo ng pera na papunta lang doon sa mga buaya. At hindi na dapat or dapat nga doon mapunta itong pera na ito, itong mga bilyon-bilyon na ito doon sa mga talagang pangailangan ng mga Pilipino, kaya po sa mga farm to market roads, no? Samantalang ang dami pang mga lugar sa Pilipinas, lalo doon sa Mindanao, kaya sa Visayas areas na naglalakad ng kilo-kilometro mga kabayan, no, ng mga putik, no, lalo pag maulan, talagang sakripisyo ang ginagawa nila dahil wala po silang simentadong kalsada, wala pang kuryente. Ang dami pang lugar mga kababayan na mga liblib na lugar na hindi pa po narating ng mga simentadong kalsada at kuryente mga kababayan, no? So malaking tulong sana ito kung napunta lang doon sa mga ganitong proyekto mga kababayan. Malaking ginhawa na ito doon sa mga Pilipinong napakatagal ng hindi pinansin ng gobyerno mga kababayan, and yet napunta lang dito sa mga buayang congressman, no? Samantalang makikita natin ang lalaki ng mga kabahayan nila, ang dadami nilang mga sasakyan, nakabili ng mga private jet, mga chopper, nakabili ng mga bahay sa ibang bansa. Ayan, dito na napunta yung mga pera natin mga kababayan. Kaya para po sa akin talagang padlak na, abolish na itong House of Crooks at itong upper chamber ang Senado mga kababayan. Dahil kung titingnan natin mga kababayan, yung trabaho lang naman talaga dito ng mga congressman at senador ay gumagawa sila ng batas, no, para sa ating bansa. Pero ngayon nakikialam kasi sila sa mga proyekto dito mga kababayan, lalo na sa mga DPWH, kung ano mang mga infrastructure project. Sila kasi yung nakikialam dyan mga kababayan, sila yung maglalagay ng budget Kaya dito talaga nagka-leche-leche, no, itong ating gobyerno dahil dito sa mga congressman na ito, sila yung mga proponents na sinasabi, sila yung may dala ng budget dito mga kababayan. Alam nila kung saan ilagay, itago, alam nila, marami silang alam dyan sa pasikot-sikot mga kababayan. Kaya tuloy, ito yung nangyayari sa atin at itong flood control projects na ito hindi pa nga maresolba, wala pa nga tayo nakikita ang congressman na kulong dito mga kababayan, no? Inunang pinakulong nila itong mga kontraktor at opisyalis ng DPWH na kasabwat nila. Pero itong main proponents talaga itong mga congressman at kung may senador man, ay wala pa tayo nakitang nakakulong talaga. Yun yung ating hinahanap dito mga kababayan, hustisya dito sa mga magnanakaw na ito. Samantalang pag maliit na tao ka lang, magnakaw ka ng 1,000 o kaya kung magkano lang, ay automatic kulong na agad. Pero dito sa mga politiko mga kababayan na bilyon-bilyon at milyon-milyon ang mga ninanakaw ay hindi po sila nakulong mga kababayan, no?
wala po tayong hustisya para dito sa ating bayan na kung politiko ang magnakaw ay hindi po nakulong. Pero pag ordinaryong Pilipino lang ay matik na yan, kulong na yan mga kabayan. So para po sa akin talaga ay abolish na itong House of Representatives at ang Senado. So ano po masasabi nyo dito mga kabayan no, sa mga pasabog ngayon ni Congressman Leandro Lebeste? Although hindi naman kini-question yung pag-increase mga kabayan, no, nais niya lang transparency daw dito mga kababayan. No? Kaya deserve din nating malaman lahat ng Pilipino kung saan napunta yung mga tax na pinambayad natin mga kababayan dito sa ating gobyerno na wag masayang, no? Wag na mapunta doon sa mga bulsa ng mga politikong mga magnanakaw. So ano po masasabi niyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.